Hello, good afternoon. Madilim na dito sa amin at nag-uulan. Today is December 10. I know marami akong mga friends na subscribers na ano daw nangyayari sa akin, baka may sakit na ako, dahil bigla akong tahimik, wala na akong vlog at pasensya na. Wala akong vlog at saka hindi ngayon. Ngayon lang ako nagpumasok sa office kasi ang busy ko. Busy po ako nag-decorate ng aking bahay sa yung itong Christmas decoration. So anyway, ang dami-dami po tayong ang puso ko ngayon ay nagsasabing na ako po ay malapit na po ang Pasko. Alam ba natin kung anong sineselebrate natin? Dapat yun, mga ibang tao. Yes, of course. Lalo pag nagbabasa kayo ng mga Biblia nyo, alam nyo na meron tayong Panginoong Jesus na pinagse-celebrate natin ang birthday niya. So, dahil nagkikwentuhan kami ng mga ibang kaibigan ko na sobra na ang hirap ng buhay. Kung mahirap ang buhay nyo dyan, mahirap din ang buhay namin dito. Kaya, huwag nyo isipin dahil porket dollars ang aming kinikita, malaki din ang aming, yung kumbaga sa malaking kinikita namin, hindi po, mahirap po magtrabaho, marami rito, nagtatrabaho ng 2 to 3 jobs, para lang maano yung means. Ang nangyayari po kasi, pansin nyo, marami kaming job, marami kaming homeless. Talagang yung mga yun talagang hindi nila kakayanin ang magkaroon ng sariling bahay, no? or magbayad ng mga tawag nito ng rent. So ganun, nagkakaroon na po ng mga homeless. Hindi naman kasi tayo pwedeng pero mga homeless kung saan dyan naglalagay po sila ng tent sa labas, yung ganun, para to kaya na ngayon pag umuulan dito. Pero alam mo, nagpansin ko nga, hindi sila nagkakasakit. Walang nakakasakit sa kanila. So anyway, darating ng we're celebrating the birth of Jesus Christ. Kilala niyo ba kung sino si Jesus Christ? Kilala niyo ba kung bakit natin sineselebrate? Bakit napakalaki ng tao? Napakalaking. Pero tandaan niyo, He was born sa sabsaban. He came to this world na walang-wala. Kaya kayong mga walang-wala ay huwag kayong magkaroon ng lose hope. There's always hope. Kasi si Jesus Christ came in humility na nasa sabsaban. So, research ako. Ni-research ako bago naman ako magpag-usap sa inyo Marami rito mga prophecies of Jesus Christ. Marami to. Dami. 47. 47 ba? Yung Old Testament sa New Testament. Kaya, gandang Bible study to, no? Kaya nga po Sabi nga ng asawa ko, pag nagturo ako daw kay Jesus Christ, turo ko din daw yung Messiah. Yeah, there's a prophecies of Jesus. So many. So, pero yung natin, yung prophecy ng birth of Jesus. Okay? The birth of Jesus was foretold through several key prophets in the New Testament. Number 1 dyan si Isaiah. Favorite prophet ko. So, sabi dito these are the key prophecies ni Jesus Christ. Isaiah 7 verse 14 says, the prophecy states, therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Ganda, no? Siguro pag ako magkaroon ng anak, ipapangalan ko ng Emmanuel. Diba? This verse emphasizes the miraculous nature of Jesus' birth, indicating that he would be born of a virgin, signifying his divine origin. So, nung nasa Israel po ako, dumaan po kami. First time ko, 1995 nagpunta. Dumaan kami doon sa Kaan.
Kaan ba yung, Kaan pala yung ano, yeah, Jesus was born in Bethlehem. Nagpunta kami sa Bethlehem. Tapos yung nagpakita si Angel Gabriel sa sa Nazareth. Diba? Kung saan, alam niyo po, maliit lang po ang Israel. Sa 5 araw, kunwari sa isang siguro 4 days, maikot nyo na po yon. Oo, madali lang po. Mabilis. Ngayon, maliit lang po. Kami, nandun yung, nagpunta kami doon daw, may mga church. Lumabas na po kasi mga churches na marami. Doon sa, Bethlehem, nagstay kami doon, dahil doon yung, nakita ko pa rin po yung, yung shepherds, kung saan lahat ng mga shepherds nandoon, malapit po yung sa Sabsaban. Siyempre, Sabsaban nga, doon sa, ng Bethlehem. Ngayon, hindi na. Kasi para siyang church. Para na siyang church. Actually, sa totoo lang, sabi nila, doon daw yung talagang Sabsaban. Kasi ganyan nangyari. 3 church yata ang doon. Patumpa. Oo, papasok ka doon. Yun daw, may Catholic Church, may Greek Orthodox, Armenian Orthodox. Sila po nagkiklaim. Kaya pag napansin nyo, maraming church, magkakatabi-tabi, dikit-dikit po sila. Magugulat ka, nasa yung Catholic Church, nasa yung ganun. So, magugulat ka na lang po. At nakakatawa din at yeah, God is so good that I got to see Bethlehem noong 1995 at saka in 2019. Actually, noong 2022, during our, yung cruise namin, pinaka-last cruise namin is Jerusalem and Bethlehem. Nataon lang, nung nandun kami sa Jerusalem, ang lakas po ng Yun nga, kwento ko sa inyo, nung pagdupunta ko sa Jerusalem, siguro pangatlong beses ko na yun, may iyak pa rin ako talaga yung paano ang sacrifice. Pero hindi natin pag-usapan ng sacrifices ni Jesus, ha. Pag-usapan natin ang pagdating ng little baby Jesus sa mundo. So, hindi, ayoko naman mag-criticize ng ang Bethlehem, ganito, ganyan ang tsura ng Bethlehem. So, maganda kasi po ang Jerusalem. So, kaso nga, nung dumating na po kami sa time na talaga na pumunta kami sa Bethlehem, nakita ko pa nga yung hotel na kung saan kami nagstay, nandoon. Kaya lang madilim na, at saka cleanos nila ng 6 o'clock yung sa ng Bethlehem, yung church doon sa Bethlehem, na kasi nga po madilim na, tsaka umuulan. So, it's about time for us to go back to our ship. Kung hindi, iiwanan po kami. So, anyway, sabi nga, is, he will be born, he will be conceived by a virgin. Yeah. Which is si Virgin Mary. Pero syempre, inano niya na, kasi nakaano po kasi si Virgin Mary to marry Joseph. Pero kinausap din ng Lord, ng angel, si Joseph na alagaan si Mary. Kasi siya ang pinagpala sa lahat ng babae na siya ang magbe-bear ng sanggol na anak ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, hindi ginalaw, walang ginalaw, virgin na virgin, conceived by the Holy Spirit. Pero, alam niyo po, pag nagbabasa kayo ng Bible, pag naging nasanayan nyo na you're reading and you're really learning, no? And that every day, God is giving too many revelation, kasi through the Holy Spirit nga, mapapunta, pag nag-Bible study kayo, ano nyo yung lineage. Pag napansin yung lineage na ni Jesus Christ, na yung maraming ginawa ang Panginoon, bawat tao sa Bible, sa Old Testament na bago yan, mga hindi mo mambabait yan, mga salbahe. Sabi natin, punta tayo sa lineage niya. Siyempre si Abraham,
babaero. Babaero dahil ang dami niyang babae, no? Hindi. Pero obedient yan sa Lord. Siyempre, hindi mo naman na kailangan mag-spread, mag-multiply. Huwag niyo i-cook dyan. Second, si Jacob. Jacob is deceiver. So, then after that, si Solomon ang maraming asawa, di ba? Of course, si King David. Lineage yan ni Jesus Christ. Yun ang sinasabi lang, adulterer. Kasasabi lang ng pastor ko nung Sunday na. David, isa siyang adulterer. Yun. Tapos hanggang sa hanggang sa time na talaga yung promise ng Lord. Pero sina Isaiah, mga prophet na yan, sila po ang nag-prophecy. Yan, si Isaiah, si Micah. Okay, so yun na nga, sabi doon sa Isaiah 7 verse 14. Si Micah 5:2, Old Testament po to, this verse prophesies the birthplace na to of Jesus. So yung una, si Isaiah 7:14, ang prophecy is mapapanganak si Jesus Christ ng isang birhen. Okay? Sa Micah 5:2, kung saan ang birthplace. Sabi, but you, Bethlehem, gano'n talaga sa Bethlehem talaga sinabi, Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be a ruler over Israel. This indicates that the Messiah would come from Bethlehem, fulfilling the prophecy when Jesus was born there. Okay, i-ano natin po to sa buhay natin. Tingnan nyo, sinabi nga sa Bethlehem. Ang Bethlehem isang maliit lang. Totoo yan. Kaya nga ayoko sana po mag-criticize. Oo, ilang beses din po ako nakapunta Bethlehem. 3 beses na. So, 3 na? Oh, tama, 3. Na, alam ko nga kung saan na yung isang tandang-tanda ako pa nga doon sa Bethlehem. Doon ako bumili ng aking Star of David, yung unang-unang 1995 pa yun Nung pumunta kami ng 2019, naalala ko pa. So anyway, it's a small, actually ang Bethlehem, may wall. Katabi nun Jerusalem. Oo, magkatabi lang po sila ng Jerusalem. Pag nagdoon kayo sa Bethlehem, ang pangit-pangit, ang dugyot-dugyot. Pagpasok mo na Jerusalem, parang hallelujah, parang ka na sa langit. Hindi po ako nag-exaggerate, totoo ang sinasabi ko. So anyway, so dito, kaya ibig sabihin yan, kayo na don't lose hope. Kahit na sabihin, maliit tayo, mababa tayo, God is there to redeem us. He is the only one who could redeem us. That's the reason why He was born, is to redeem sinners. Sa Isaiah 9 verse 6 sabi, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, alam mo, iiyak ako, Everlasting Father, Prince of Peace. Siya po ay prinsipe. Siya po pero saan siya? Nasa sabsaban, manger, o basta madumi, ganon. Mighty God, anak-anak po siya kasi ng Diyos This highlight the significance of Jesus' role and His divine attributes. So makikita po nyo, if you come to believe in Jesus Christ, you will see so much miracles from Him. He is the only one who could change a person. Hindi nyo, wag nyo pilitin na kunwari may nakilala kayong boyfriend o asawa na gusto ninyong baguhin, hindi po nyo kayang baguhin. It's only Jesus Christ. But if gusto mabago ang partner nyo, first, pray for him. Pray, i-offer nyo siya sa Lord at ipag-pray because God is so good. He could change a person. That's marami na po ako nakilalang mga taong ganyan na nabago ng Panginoon. So, sa Genesis muna, bago ako mag-end, Genesis 3:15 often referred
referred to as the first prophecy of the Messiah. It states, ang Messiah po is Savior. Okay? Sa mga Jews, so siyempre sila yung chosen people, you don't call them Christian Jews. No. You call them Messianic Jew. Ibig sabihin, they know their Messiah. Messiah ang magre-redeem sa atin, mag-ano sa atin, okay? So, sabi dito sa Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. This indicates that the coming of a Savior who would ultimately defeat evil. Kasi nung panahon ni Adam and Eve, we already committed a sin. So, kaya ano magiging solusyon natin? Yes, God will need to bring His only Son na mag-save sa atin. He will be a Savior of the world. So anyway, itutuloy po natin yan. Ang sarap magkwentuhan tungkol kay Jesus. Anything about Jesus, I really love Him so much that you know, sometimes hindi po ako fanatic. Hindi po ako fanatic. It's just that I have a very good relationship with Jesus. Kahit po I feel so, may sufferings din po ako ngayon. Actually, masakit po yung aking knee. Actually, hindi knee, buong leg. Nakaano nga ako, naka-strap, meron ko strap ngayon dito. Hindi ako makalakad. Para bang, inatake po ako ng arthritis ko. Sa totoo lang. So, yun. Bakit? Diba? I choose this because, you know, I know God will give me victory over this pain that I am. Doon ko makikita yung talagang God is a good healer. Tapos, pagdating po ng ngayon, wala akong kliyente. Tamang-tama lang po yung mga pera ko ngayon na pambayad ko sa ilaw, pambayad ko, glory to God, at meron pa akong nagbayad at cheque. Pero sa Friday pa yan. Oo, pag ganitong panahon na to ay talagang taghirap sa akin. Pero glory to God, yung binagbigay po ako ng mga paraffol, mga friends ko po ang na mga gustong tumulong din sa inyo, nakatulong at least pero sa Saturday din meron na naman si aking kapatid na paka-sexy, si Katie, nakapit-bahay, neighbor ang tawag ko, pero anyway, mabait po si Katie, kaya nagbigay po siya ng malaking halaga. Wag ko daw sabihin. Anyway, nagbigay siya ng halaga yeah. Kaya, so, sa mga panahon na to, talagang mahirap talagang Pasko, no? Kailangan katuwin natin mapuso ng mga tao na mag-share. This is the year. I mean, this is the time when Jesus, di ba, pag ganito, dapat natin share tayo ng blessing. So, that's what we're doing. We're sharing the blessing to you guys. So, sana naman, huwag naman nyo kami abusuhin. hindi nga po kayo nabunot. Kailangan ko po pong magbigay. Kaya nga po pinaraffle na lang namin. Kasi hindi naman namin kayang sutustusan magkano yung ilan ang aking mga subscriber. Hindi ko naman kaya. So, kaya ginawa na po namin subscribe. Pero ngayon wala na, hindi ko nasusulatan. That's it. Bubunot na ako sa Anyway, so marami pa. Ngayon? Wednesday, Thursday. Bukas mag-uusap ako. Continue ko yung prophecy ni Jesus Christ. So, wag niyo kalimutan. Don't forget to like and subscribe. At always pray to God. Salamat. God bless.